kung sino ang pinakamaganda ang oras na nakarating galing sa Benguet Arc na ito papunta doon sa finish ay siyang tatanghaling Eagle of the Mountain. Partner, no? Ang tinatanong dito ng ating mga kababayan, no? Kapag ikaw ay motorista, pagdating mo dyan sa arc na yan, going to Baguio City, it's about 40 minutes. 40 minutes. Pero ngayon, no, na pumapadyak ang ating mga siklista, pagdating ng ulo ng Leon, alam mo bang 2 to 3 kilometers na lamang ang magiging bilis ng ating mga siklista. That is how tough that area will be. Kahit nasabihin mo pang napakalakas mong pumadyak, no, sa ahunan. So coach, ang ibig sabihin yan na pumasok na tayo sa final 34.3 kilometers ng stage 8. At ito ng nalalabing kilometrong ito ay ang magdedetermine kung sino ang tatanghaling kampyon, ang hari ng MPTC 2025 Tour of Luzon. Ano pinapahanap natin? Ano, nasaan na ba si Ju De-Jong? Tingnan natin kung makakakuha tayo ng report kay kasamang Dwayne in just a short while. Ju De-Jong na hindi nakakasama hanggang ngayon sa ating lead group. Sige, take away, Dwayne. Alright, marami tayong bubit dyan sa ground, ano? At na-obserbahan nila ito si Ju De-Jong, ano? Mukhang groggy na itong si Ju De-Jong at malalaman natin sa first opening kilometers dito sa Kenon kung talagang makakalaban pa siya o makaalma dito sa mga 11-man lead pack at makahabol dito finally, ano? So, mukhang itong si Ryan Togawin na nasa about 21st in ranking, 7 minutes behind originally dito kay Ju De-Jong ay mukhang makakapasok pa sa top 10. It's either top 10 or top 5. Depende po sa kondisyon. At kilala po natin si Ryan Togawin, unpredictable rider din to. May ahon din tong si Ryan Togawin ng Solano, Nueva Vizcaya from Excellent Noodles Cycling Team. Yes. Challenge. Paano? And go para sa mga cat, no, na maaring makaharang or para doon sa mga pababa. Kung paakyat na ho ang ating mga siklista, pwede na tayong tumabi. Actually, no, just make sure na naka-handbrake at baka promolyo yung auto mo. Pero importante talaga dito, hindi tayo makaharang, no, sa pag-alagwa paakyat ng ating mga siklista. Coach, ano, at kanina nasabi ni Dwayne na mayroon ng budbit marang ng na for some
here. Be, kasi makikita natin yellow jersey, si Jude Yung. So, na yung finish line, would see action, no? We're looking forward that the final kilometers of this stage 8, itong final stage natin, everybody will be safe, ating mga riders, including ating mga nanonood. Itong o makalapit dun sa mga riders natin, wag po natin silang lalapitan or mahawakan kasi it may cause an accident. Sir Aray, matindi yung naging umpisa ng ating bakbakan. No? Yung mga siklista natin, gigil talaga na magpakitang gilas. Pero nung binigyan tayo ni Chairman MVP, Manny V. Pangilinan, ng additional Alco, Maynilan, Metro Pacific Health, Landco Pacific, MWell, PLDT, Smart, T31 Megaworld in partnership with Cardinal Santos Medical Center, Go21 Logistics, Dong Pang Motors, Victory Liner, Digital Out of Home, PSSI, Unilab, Huawei, Toyota. We are also supported by Microtel, by Wenham, Gatorade, Drive Hub, R33 Cars, Cyclovia, YWE, Homestretch, endorsed by Phil Cycling, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Commission, BCDA, Games and Amusements Board, and the MVP Sports Foundation. And we are fueled by Clean Fuel and Caltex. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Yes, Coach. Ngayon nakikita mo ang lead group. Minsan na meron pang tumatayo, kumukuha ng buwelo. Sapagkat unti-unti na po ito, akyatan na po ito. No? May mga long stretches na umaakyat. And itong nga pong paakyat ng Cannon Road na ito, itong akyatan na ito, ay snake-like po ito. Kaya nga tinatawag itong serpent-like passage. Parang ahas po ito na akyatan. Now, ito pong lead group natin ay kanina na balitaan natin na bumabagal ng konti yung kanilang pace kasi
nakalampas na sila doon sa patag. And now, bumilis naman from the patag itong nasa likuran nila. And as of late, ay pumasok na rin po sa Cannon Road yung ating peloton. No? So you can see right here, no? Kasama Randy, these cyclists are already off the paddle, no? Off the saddle, I should say, no? Hindi na nakaupo itong ating mga siklista, no? Matindi ang nagiging padyakan dito, no? Nagiging effort sa pag-akyat dito sa Cannon Road. Yes, coach, nakita natin yung number 46, no? Nasa bandang likuran, trying to keep up, no, with the pace na ginagawa ngayon sa unahan itong mga lead natin, ano? At babantayan po natin yan itong si John Lloyd Cuenca. John Lloyd Cuenca, babantayan natin yan mula sa lead group. Titingnan po natin yan. Nagpipilit siya talaga, no? Nagpipilit siyang to keep up with the lead group. Nasa bandang hulihan po siya. Ganitong mga pagsubok talaga, no? Itong mga to, matagal-tagal na nasa lead group partner. Aabutan ba ng peloton, no? Grabe ang kanilang naging effort bago sila umabot dito sa ating ahunan. Paakyat na po tayo ng Cannon Road. Paakyat na tayo ng Cannon Road with this same group. Hindi pa nakakabalik ang peloton. At as of this time, Coach, 2 riders na yung hindi na kumakayang sumabay sa ating breakaway, sa ating leaders. Ito ngang number 46 na binabanggit natin kanina, itong si John Lloyd Cuenca ng Dandex T-Prime Cycling Team. Talagang nag-drop na po ito from the breakaway, from the lead group. At itong isang number 105 from MPT Drive Hub, si Mark Joseph Lobiano, no? Ito po ka-teammate ni Mervin Corpus, nawala na ng kasabayan itong si Mervin Corpus. So ang nasa harap ngayon ay 9 riders na. 9 riders po ang nasa kanilang nasa harapan. Bumitaw na po itong si number 46 at number 105. Sa ngayon, ang ahon po, ang speed nila o ang kanilang tinatakbo ay 18 to 20 kilometers per hour. So ito, makikita talaga natin dito, no? Ibang klase ang nagiging pagpadyak ng ating mga siklista going to the Cannon Road. Kaninang 11, ngayon 9 na lamang ang ating mga siklista. It will be a very, very tough finish here in Baguio City as we see the peloton. The peloton is already in Cannon Road. No? Nandiyan na sila, napakalaking grupo nito. Nandiyan din ang ating yellow jersey na sinasabi nga natin kanina, reports on the ground, medyo bugbog na itong si Ju Dai Yong. Okay, partner, ito yung masasabi natin na this Cannon Road separate the boys from the men. Kitang-kita na natin na lagas na ang 2 Filipino riders at kasalukuyan ngayon about 30 kilometers to go. Virtual Filipino best riders po dito ngayon ay si Mervin Corpus, Jeremy Lizardo, Dominic Ferres, Ryan Tugawin, si Mervin Corpus po, yellow jersey wearer virtually. So nasa Camp 3 na tayo, palapit na tayo ng palapit sa Baguio City. Our official time right now is 11:26 a.m. 11:26. So more than 3.5 hours na tayong pumapadyak mula dyan sa Lingayen, Pangasinan. At kitang-kita natin si Jude yung hindi makasabay yata, hindi makaalagwa at hindi makakilos dito at mukhang tama ang speed sa atin ng ating mga bubwit. Mukhang talagang grogeng-grogeng na itong rider na ito from Gapyong Cycling Team at Mervin Corpus humahatak ng break ngayon. In the meantime, yes, mga kaibigan, still Mervin Corpus. Yan po ang ating nangunguna, na overtake na po niya si Jude Dayong. And now, number 7 po, si Joshua Nashlim, no? Nagtatry po siyang lumayo mula sa peloton at gustong humabol na. Gusto nang humabol doon sa nangungunang natitira nating 9-man lead pack. At pero titingnan natin kung lalampasan na rin niya yung dalawa lang bumitaw doon sa lead pack natin. Doon sa ating lead pack, itong si Mark Lobiano at saka itong si John Lloyd Cuenca. So still that 9-man lead pack trying to sustain ang kanilang kalamangan against the peloton.
Ang speed ng breakaway group natin right now, no, is about 22 kilometers per hour. No? So hindi pa masyadong matindi ang nagiging akyatan natin ito. Kaya matindi ang kanilang nagiging effort para talaga makapadyak na makakuha ng maganda-gandang kalamangan versus the peloton. Kaya nga, sabi nga ni kasamang Dwayne, separating the men from the boys. Dito magkakaiwanan. Merong mga malamang hindi na tumuloy, umakyat. Merong magpipilit lumapit doon sa ating peloton, ay doon sa ating breakaway group. Dito nga galing sa peloton ay kumalas itong si number 7 na from Direna, itong si Joshua Nash Lim, no? Ito pambato nila to, no? Itong isa sa mga pambato nila. Kumawala siya from the peloton at gusto niyang habulin yung mga naunang 11 at pag naabutan niya yung dalawa, aabot na rin siya doon sa pangsyam. Pero still, tingnan natin, kumawala pa lang naman siya, malayo-layo pa. Randy, no, talaga mararamdaman natin na pahirap na ng pahirap ang pinagdadaanan ng ating mga siklista going to the final, how many kilometers, no? About 25 kilometers bago tayo makaakyat nitong Baguio City. And this will be a tough finish, no? Ang katanungan dito, mamamayagpag pa rin ba si Ju Dayong? Kanina pa natin sinasagot, no? Ang professional leader as of this point na itong Filipino rider na si Mervin Corpus. So 11:29 ang ating oras dito, expecting the group to be here around 12:10, partner, between 12 o'clock and 12:10 noon here in Baguio City. So nakita natin nag-break, solo chaser itong si Nash Lim, a known climber, an under 23, won the Tour de Taiwan, shocked foreign pros abroad. At nakita din natin may mga balita tayo kay Joshua Pascual and Ronald Oranza, fresh legs pa rin. 3 intact ang Malaysians ito. 3 intact Malaysians, also a threat. They are somebody to be reckoned with. At iyan pa mga update natin, most probably down to 30 kilometers ito at magkakalagasan pa to once they reach the landmark, the iconic landmark Lion's Head dito sa Cannon Road. Yes, at ang mga kilalang mga riders natin na narito sa unahan, ito ngang sina Daniel Carino, sina Ryan Tugawin, si Jeremy Lizardo, and of course, itong si Mervin Corpus na siyang provisional leader natin. So far, ay rider number 83, nag-drop na rin from the lead group, number 83, itong Malaysian na si Arif Daniel Noor Rusaidi, no? At nabawasan na naman ang ating nasa lead group. Sino ba ang ibang babantayan nating mga climbers? Dahil dito na magkakaiwanan na rito. Katulad ng sinabi ko kanina, maraming underdogs dito like Jeremy Lizardo, Daniel Van Carino, ayan, si Ryan Tugawin, Nash Lim, including Nash Lim dito sa breakaway. Of course, Mervin Corpus most probably ay gagawa din ng ng hakbang para makaangat dito kay sa individual general classification. At talagang napapansin natin dito, wala pa si Dae Jung. So in other words, mukhang may pag-asa tong humahawak ngayon virtually ng yellow jersey ngayon. By the way, itong si Jeremy Lizardo ng Standard Insurance Philippines, 24 years old, 3rd placer dito sa National Road Race at 6th placer dito sa National ITT. Ayan, ang ating pong mga babantayang climbers, mga kaibigan. Actually, Coach sa AG, alam mo, itong stage na ito, ine-expect natin kung dati 2 groups lamang, no, yung ating mga karerista, hanggang sa dumating din yung time na nagkaroon ng 3 groups at nagkaroon ulit, bumalik sa 2 groups. Ngayon, expect natin magkakawatak-watak ito. May malalaglag, merong aahon, no? Especially dito sa paakyat ng Lion's Head na kung saan sabi mo nga, no, 2 kilometers per hour, parang naglalakad ka na lang nun, Coach. Yan ang mga likuan pagdating ng Baguio City. Pero ngayon, itong 9-man lead pack na ulit, no, nakakapit ulit itong number 83 na Malaysiano, no? So nakabalik, hindi pa pala ubos ang talagang lakas ng Malaysian rider partner, no, na si number 83 Arif Noor Rusaidi. Nakalapit ulit, Coach. Tama.
At yan ay ang Malaysian rider. Although ang ina-expect natin nabibitaw, pero hanggang ngayon nakakapit. Itong si Muhammad Wahi na siyang sabi nila ay isa sa mga top sprinters sa Malaysia. Pero ito nakasama pa rin at akyatan na ito, umakyat dito sa Cannon Road, mahabang mga akyatan nito na hindi pa ito yung matarik pero kasama pa rin. Kaya balik tayo sa siyam na riders sa unahan ng ating karera. Very scenic, very historic, napakaraming kwento paanong nagawa itong Cannon Road bago makaakyat ng Baguio City, and of course yung talaga ng mga tinatawag na Baguio Landmark, which is the Lion's Head. Nakaposisyon na dyan ang ating mga cameraman, ang ating grupo na talaga namang susubok makakuha ng drama paakyat ng Baguio City dyan sa ulo ng Leon. Yes, sa unang layan, as far as the Lion's Head is concerned, 9 kilometers to the finish yan. Diyan magkakaalaman, diyan talaga malalaman natin ang this separates the boys from the men, at most probably talagang diyan pa lang malalaman na natin ang magiging intact, At titingnan natin kung hanggang saan ang kanilang mga endurance dito at pagiging climbing prowess like itong inaabangan natin na alam naman natin na kayang-kaya ni Mervin Corpus to, given that he is also a sprinter, a trackster, a climber. Talagang binuo niya yung sarili niya, iterrain siya ni Santi Barnachea for that particular purpose. Off the saddle lang ating mga riders dito, partner, tumatakbo ang mga fans. Kita mo halos pareho lang ang nagiging speed dito ng mga sumusuportang mga kababayan natin. Nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng suporta. Look at that sprint coming from a very young man, na para makita ang or makapagbigay ng suporta sa ating siyam na siklista. Yes, Coach. At ngayon, binabantayan pa rin natin, minamanmanan ang galawan dito sa unahan na kanina lamang ay mahigit 2 minuto na. 2 minutes and 40 seconds na ang kanilang lamang mula sa peloton. At dito magkakaalaman, sabi nga ni Dwayne kanina, 9.1 kilometers yung sa Lion's Head. Ang mangyayari kasi rito, itong pahaba na ito, mga nakikita nating akyatan, actually, mga likuan yan. Kaya nga tinawag nating snake-like, ang ating ruta na ito. At sino ang tutuklawin? Sino ang maiiwan? Sino ang matitira? Going to the Lion's Head, na kung saan halos maglalakad na lamang halos ang usad ng ating mga riders. At dyan, mga kaibigan, pwede po kayo magpa-selfie dahil ang babagal po ng akyatan dyan. Patayo-tayo, makikita nyo, tumatagaktak, ang kanilang mga pawis. At yan, pwede kayong mag-selfie po dyan. Abangan nyo po sila dyan. At pag nakalampas ang rider, dyan, yung susunod na akyatan pa mga about 200 to 300 meters, dyan uli, papaspas na naman yan. Partner, ang ating lead group ay merong malaking kalamangan, 4 minutes and 30 seconds versus the peloton. Malaki-laking kalamangan to. Lalong-lalo na, talaga nakaalagwa na ang ating breakaway group, partner. Ang siyam na to ay sumusubok na talagang ma-maintain ang kanilang malaking kalamangan before we reach the finish line. Sa aking palagay, partner, lumamampa sila ng 3 segundo. Kanina 4 minutes and 27 seconds. Ang pinakamagadugo dito talaga, pinagmumula ng climb dito, yung final 22 kilometers. At ang pinakamagadugo, ang climatic dito, yung Lion's Head, final 9 kilometers. At ito po ay horse category. In other words, this is beyond classification. Too steep, too long, or too brutal to fit into the normal category 1 to 4. At nakikita po natin dito ngayon, ay ipapasok po natin mga ang 9-man lead pack na sasabihin ni partner. Nakatrako na, pumapasok na nga sa lead pack natin, itong si number 13 na si Ryan Tugawin, partner, hindi bumibitaw itong si Ryan Tugawin kasamang Randy. Yes, Coach, yung sinasabi nating 2 minutes kanina, it's 2 minutes and 30 seconds po ang kasalukuyang lamang ni Mervin Corpus. Kaya siya tinawag na professional leader, professional yellow jersey wearer, itong si Mervin Corpus kasama sa 9-man lead pack. At lamang po siya ng 2 minutes and 30 seconds dito kay Jude Dayong na nakita natin kanina, nandun sa bandang likuran pa ng peloton at medyo laspag nga ang sabi nila. At titingnan natin kung kaya ba niya
niyang gawin ang kanyang gilas na ginawa sa flat roads dito sa akyatan. Ano, napakahirap lalong-lalo na may kasamang malas na platan pa Etong si Jude Dayong, kanina lang nakita natin he was trying to catch up even with the peloton. Kasi nung nagpalit ng bisikleta to partner, ilang segundo rin ang naging effort para makababa o para makapagpalit ng bisikleta at yung pagpadyak niyang ginawa, makabalik lang sa peloton, hindi doon sa ating mga breakaway group na napakalayo na nga ng kalamangan at 4 minutes and 30 seconds. Still, Coach, as we go to our final 30 kilometers, ay kasalukuyang lamang itong si Mervin Corpus dito kay Jude Dayong, At titingnan pa natin itong even sina John Paul Morales, At itong si Nicole Pareja ba nasa ano pa rin natin kung nasa lead, ay pwede silang kumaltas, Pwede silang kumaltas dito kay Jude Dayong. So let us see ang lead group. Ang lead group, mga kaibigan, ayan na po, binabagtas ang Cannon Road patungo doon sa mas matarik, mas mahirap na akyatin doon sa Lion's Head. Napakalaking peloton, nakikita natin dito sumusubok, Pero napakahirap, Randy, ibang klaseng effort ang kailangan mong gawin dito para makabalik ka pa. Para dyan sa 9-man lead group natin, Sumusubok Trumanco, itong si number 7, na ating rider na si Joshua Lim. Pero as of now, alam mo, ang nakikita natin dito, meron pa talagang matinding lakas itong ating breakaway group. Yes, At nakikita natin, may sinasabi rito, meron pang mga nagtatangka doon sa unahan na lumayo pa rin, Kita mo naman, nasa akyatan na sila. Pero dito pala, nagtatangka pa rin mag-breakaway doon sa ating lead pack. Tingnan natin yan mamaya, Abangan natin yan at magkakaalaman talaga dito sa akyatan na ito. Matindi-tindi, ang pinagdaanan ng 11-man lead group natin, They were together for about 48 kilometers. Ang tinding pagsasama nun. Naging magkakaibigan na itong mga to. Pagdating pala sa dulo, mag-aaway-away din. Yeah. Ngayon, siyam na lang yan. Partner, siyam na lang. Dalawang iniwan nila, Sabi nila magkita-kita na lang tayo sa Baguio. And, naku, we are now in the final 20 kilometers. Coach, magkakaalaman na mamaya. Aabangan na ng ating mga, umaabot na ba tayo ng libo dito sa Camp John Hay, dito sa finish. Kasama nga po ang bumubuo ng ating tour organizers. Kabilang na, ang ating mga pamunuan dito sa Signal. Oo, tama yan. Ma'am Ezio, maraming salamat. Yes. Talaga namang, alam mo, hindi naman nandito yan si Ma'am para tingnan kung anong iyong ginagawa. Nandito yan para talaga subaybayan ang ating Tour of Luzon. Now, 20 kilometers before the finish line. Partner, in about 11 kilometers, nakangiti na ang ulo ng leon to welcome all of us. Talaga namang sasabihin niya, buti naman at nakabalik kayo dito sa Baguio City. Alright, right now, happening, War on the Slopes, 9-man break. Mga kaibigan, ito po yung tinatawag nating Climbers Showdown, At given also na nandito po yung mga malalakas na virtual Filipino best riders so far like Mervin Corpus, siya po ang virtual yellow jersey wearer, Jeremy Lizardo, Dominic Perez po, mga nandyan po, at Ryan Tugawin, Paul Ryan Escombien, Nash Lim, at may mga balita tayo doon sa mga umahabol ngayon na fresh legs daw, itong si Ronald Oranza, John Paul Morales, at itong si Joshua Pascual, mga kaibigan. Given itong performance ito, itong record ni cycling achievements ni Mervin Corpus, 27 years old, pamangkin ito ng 4-time National Cycling Tour champion na si Santi Barnechea. Ayan po, maraming salamat sa iyo kasamang Dwayne. At mamaya-maya lang makikita natin, hahanapin natin kung ano ang layo nitong si Jude Dayong. Pero nasa top 10, na-mention mo, si Dabigo, si Ronald Oranza, nandiyan dyan at tumatrangko, number 83, itong Malaysiano partner nakabalik na doon sa lead group. Yung siyam na siklista na sumusubok makapanalo dito sa ating 8th and final stage. Yan si Arif Daniel Noor Residi ng Malaysia Pro Cycling Team. Kanina lamang, Coach, halos bumitaw na ito. Ngayon bumalik at tumatrangko pa. At ito pala ang pambato ng Malaysia sa akyatan, Kasi itong kasama niya na itong si Wahi, ito ay nanalo ng stage ito. Muhammad Zahin Wahi, kasama pa rin niya sa lead group, ay ito ang pambato daw nila when it comes to sprinting. Kaya
Eto, ang combination nila ngayon dito si 83 Noor Rosidi, siya naman ang bumabanat. So itong breakaway, no? Itong breakaway group natin at as of this point, partner, medyo lumiliit ang nagiging kalamangan dito against the peloton. We will be double checking if itong si Ju Dai Yong makakabalik pa dito sa ating finish line na with a big run come the last 20 kilometers. Okay, partner, going back to Daniel Vencarin, isa din sa mga threat to, no, at underdog dito sa ongoing lead pack, 26 years old from Mangaldan, Pangasinan, 5th dito sa King of the Mountain Tour de Kyushu, at 7th dito sa general classification dito sa Letura de Filipinas. While itong si Ryan Togawin, another underdog, 35 years old from Solano, Nueva Vizcaya, 4th dito sa National Open Road Race 2025, 4th din sa King of the Mountain 2019 dito sa Ronda Pilipinas, at 8th dito sa Tour of Thailand. Nagbabadya, coach, nagbabadya ang mga Malaysians dito sa stage na ito. Mukhang kukunin nila. Gusto nilang kunin ang stage na ito at maipakita back home kung gaano kagaling ang kanilang pambato rito. Itong number 81, si Fahmi Muhammad Khairul. Ang number 83, Daniel Arif Noor Rosidi at si Zahin Muhammad Wahi. Sila ang tumatrangko ngayon. Sila ang nangunguna doon sa lead group natin. Sa 9-man lead group, mga kaibigan, Malaysian riders are making their moves. Nasa unahan po sila. Ano ang kanilang tangka? They will have bad intentions to get this stage. Katulad ng ginawa nila sa mga nauna. Will they get it? Pababayaan ba sila ng mga Pilipinong kasama sa unahan na ito? Andyan po si Dominic Perez, si Daniel Carino, si Ryan Togawin, Jeremy
Aakyat po dito ang winner ng 2025 Tour of Luzon sa bahaging ito ng Camp John Hay magtatapos. So tignan natin mamaya-maya lang tayo'y lumalapit na sa Baguio City. Pero before that, syempre kailangan makita muna natin ang napakagandang landmark, the Lion's Head. And after that, that's going to be 9.1
nag-drop na from the lead group. At saka itong number 83, itong number 83 uli, itong si Arif Noor Rosedi, napag-iiwanan na ng lead group. Ito, number 7, umuna na, partner, mula doon sa ating breakaway group. Itong si Nash Lim. Ito, nagkakaroon siya ng gandang pagkakataon para maging sprinter ulit. Pero ito, pagkatapos nitong pakaliwa na to, ito ay aakyat ulit. We are going up again, pakaliwa na to, dito sa Cannon Road. At talagang namamayagpag itong si Joshua Nash Lim. Si Nash Lim, mga kaibigan, ng D-Rain na rider, isang climber po to. Talagang kumupo to sa Tour de Taiwan ng King of the Mountain. Ngayon po ay nagki-King of the Mountain ngayon. Mukhang is poised to be a King of the Mountain here dito sa final stage ng MPTC Tour of Luzon 2025 right now. Bumabalik ang peloton, partner, lumiliit ang nagiging kalamangan. Napakahaba pa ng ating karera dito. Ito ay wala pa sa ulo ng Leon. That is still 9 kilometers. Pag umabot tayo doon sa landmark na yon, pero lumiliit na ang nagiging gap ng peloton doon sa ating lead group. Yes, coach, itong si Zahin Muhammad Wahi, medyo hindi na kinakaya, no, yung akyatan dito. Dahil mapalapit na nga tayo, no, sa mas matarik na bahagi ng ating akyatan. Itong si Zahin Muhammad Wahi ng Malaysia, nag-drop na siya mula dito sa lead group. Kasama niya ang kanyang teammate na si Khairul Muhammad Fahmi ng Malaysia. Pati itong number 52, itong si Dominic Perez, ay nawala na rin sa ating lead group. Paunti ng paunti. Ang tatlong Malaysians, kanina, binabantayan natin sa trangko. Akala nila basta-basta ang paakyat dito sa Lion's Head. Hindi po. Number 83, 84, 81 ng Malaysia, tatlo nag-drop na po sila. Napag-iwanan na po sila ng ating lead group. Kabilang nga din po dyan si Dominic Perez ng Exodus. So mamaya-maya lang titignan natin ang talagang difference ng peloton from the lead group. Pero as of now, hindi na provisional yellow jersey bearer ang ating kababayan. No? Tignan natin. If I think is that check natin ang numero. No? Let's make sure who this rider is. But for the meantime, yung kalamangan ng lead group to the peloton is already very, very small. Alright mga kaibigan, dito si Nash Lim po ito mga kaibigan. Of course, from D-Rain, a climber, a Tour de Taiwan KOM ngayon now holds the yellow, the 7-man chaser mga kaibigan, at iniwan po mga kaibigan nitong si Nash Lim mga kaibigan na talagang known climber, at pag once na na-reach nitong Cannon or Lion's Head ay talagang aalagwa itong si Nash Lim. Meron po tayong 7 riders mula sa peloton kanina na humahabol ngayon doon sa lead group. At kasama sa 7 ito, no, ay ang yellow jersey wearer. Kasama sa 7 ito ang yellow jersey wearer na si Ju Daihong. Kasama po sa 7 ito ang So ito, ang number 1 na tumatakbo ngayon, itong number 7, no? Tapos yung 7-man crew, nandoon naman sa third group natin, ang ating yellow jersey bearer, 141, na lumalapit na sa ating lead group partner, Randy. Ayun, oo, nahuli yung isang senyas na nasa pangatlo pala itong yellow jersey wearer natin, no? Pangatlo na siya na grupo. Hinahanap natin ngayon kung nasaan ang mga naiiwan at nahuli. Talagang watak-watak na ito, coach. Last 10 kilometers na yung yellow jersey natin. Nasa last 10 kilometers na. Matarik na itong lugar na to. Kasamang Randy, kasamang Dwayne. Dito na bababa, no, ang ating kilometrahe, kilometers per hour. Mamaya-maya lang, yung parang naglalakad na lang talaga ang ating mga siklista, na kapag ikaw ay tumatakbo with all your efforts, pwede kang makaalagwa, no, sa ating mga siklista. Palapit na ang talagang napakahirap na parte nitong Cannon Road. Bakit nga ba hindi, coach? Alam mo bang itong si Nosh Joshua Lim, dating mountain bike
rider ito. Mountain biker, MTB. So ano ibig sabihin niyan? Ang gamit niya dating pag-akyatan, sa akyatan niya, mountain sa ahon. bike. That's Kaya right, nga that's siya right. ay narito ngayon at kumakawala, humahabol, no? Para kunin ang stage na ito at tanghalin bilang Eagle of the Mountain. So ang time gap ng solo rider doon sa yellow jersey is just about 34 seconds, partner. 34 seconds. Ito nga ang solo rider natin na yon, ito nga si Joshua Naslim, number 7 ng Direyna Orion Cement. Biglang-bigla ito, partner, ano? Itong si Direyna nagbantay lamang doon sa likuran at ngayon bigla siya ang nagso-solo lead dito sa ating final na stage dito sa 2025 MPTC Tour of Luzon. Nagkakapormahan na po, no, ang ating mga kababayan nandiyan dyan sa Cannon Road. They're ready with all their cameras. They're ready with their cell phones. Whether that's going to be a photo, that's going to be an action shot. Makikita ho natin yan sa kanilang mga post. Maraming salamat sa ating mainit na pagtanggap mula sa ating mga kababayan dyan sa Cannon Road. Eto na nga po mga kaibigan, paigting ng paigting, nagkakawatak-watak. Who will take this punishing climb from Lingayen to Baguio City? The end of it all, there is no tomorrow, mga kaibigan. We will have a champion. First champion ng Revival, the Great Revival 2025. Later on, nakikita natin, may solo leader tayo. Tingnan mo to, pagliko natin na to, nakangiti na ang Leon. Welcome to Baguio City. No? Ito, kaya siya nasa kaliwa, para na sa ganon, hindi niya kunin yung inner, no? Ito na yung napakahirap na pagkanan bago umiti ang ulo ng Leon. Ayan na tayo, partner, we will see it in a short while. Napakahirap nitong ginagawa nitong ating solo rider na si Joshua Nash Lim. Yes, that's Joshua Nash Lim, number 7 of Direyna Orion Cement. Mga kaibigan, nakikita nyo po ang napakagandang scene na ito sa Lion's Head, no? At nakita natin, ayan na, dadaanan na po, dinaanan na ng 22 years old former mountain biker Nash Joshua Lim ang Lion's Head. Ito, partner, merong matinding pakaliwa to, mas matindi pa. Doon sa hair clip, na una niyang pinagdaanan, this is gonna go left. After about 20 meters, aakyat to pa kanan. Mas matindi pa yon kaysa dito sa pinapadyak at ginagawa ngayon ni Joshua Nash Lim. Ito na yung sinasabi ko, partner. Ito, mas mahirap pa itong paakyat, itong paano, napakanan na to. Tapos merong isang matinding pakaliwa. Nash Lim climbing prowess, ladies and gentlemen, is on full display right now. A time trialist, a KOM Tour de Taiwan champion. Ngayon po nasa harapan nyo, pumipidal, halos ipinipilit niya habang nakamasid itong mga cycling fans dito sa other side of the road. Mga kaibigan, tignan natin ang pagpanik nitong si Nash Lim. Naaamoy na niya ang mga pine tree habang humahabol itong si Jay Yu Wong. Okay mga kaibigan, si Jude Yung ay humahabol. Ito, napakahirap na nito. Kita mo ang ating mga kababayan, partner, pumapalakpak na bumibigay ng napakatinding suporta dito kay Nash Lim. Ito, off the saddle, partner, talagang napakatindi nitong pagpadyak na ginagawa ng ating mga siklista dito sa pagdating ng ahon sa ulo ng Leon. Kaliwa, kanan, ganyan ang ginagawa ni Nash Lim, mga kaibigan ngayon. Climbing prowess is on full display. A time trialist at talaga namang National ITT Champion 2025 ito si Nash Lim, mga kaibigan, followed by Joshua Pascual. Yan na po ang sinasabi natin, mga ito tinatawag natin mga underdogs, talagang tapatan to, magiging headliners to. Ito nga mangyayaring ito, probably. Yan, nagbabantayan na sa trangko itong dalawang climbers natin. Alam nyo, pag nakalampas na ito, no? Nakalampas na ito ng Lion's Head, ito na lang yung konting natitirang matarik dito. After ng matarik nito, mas mabilis na ang pace nila. Okay, nagbabantayan, naglalabanan na sa unahan itong si Joshua Nash Lim at
isa pang kalaban na nakikita natin. Kanina biglang humabol si Joshua Pascual. So Nashlim, Joshua Pascual, sino ang tatanghalin sa kanila na hari ng bundok? Maraming salamat. Ayan ang ating mga kababayan. Talaga nga namang nakasubaybay sa pag-akyat ng ating dalawang nasa lead group. Number 7, number 14. We will be double checking. Alam mo, inaabangan ng ating mga kababayan dito, partner, no? Kung nakakahabol ba itong si Judayong. Now we have a solo leader from Excellent Noodles. Ayan na po si Pascual, no? Nakauna na itong si Pascual, no? Advantage of about 150 meters already, partner. Yes, partner, ano? Talagang sabi nga natin, maaring hindi manggaling, no, sa ating lead pack yung kukuha ng stage na to. At magbabakbakan talaga dito yung mga magagaling sa bundok, ang ating mga mountain climbers. Itong si Joshua Pascual, ano lang ito, number 62. Number 62 sa overall standings natin ito. Pero kita mo ngayon, pag bundok na ang usapan, tatrangko na ito at hinabol na nga itong si Joshua Nashlim. Ibang klase talaga, no, ng pinapakita nitong nating number 14 rider, no, na itong si solo na to, no, itong si Pascual, no, going to the last 7 kilometers, no. Rider number 14 has a 10-second advantage over itong number 7 rider natin na si Joshua Nashlim. Yes po, nakikita natin kanina, itong yellow jersey wearer natin, pilit niyang minentain. Actually, ito pong si Judah yung kanina ay nawala na to sa overall leaders, nahabol na siya ni Mervin Corpus. At ngayon, nakakabalik na ito, kinain na niya uli yung lamang ni Mervin Corpus. Ang nagbabakbakan ngayon, ito nga si Joshua Nashlim at saka itong si Pascual. So meron tayong third group dito, partner, no? Itong si John Paul Morales, JP Morales is in the third group, number 103. Nandyan rin sa third group na si Rostom Lim. Rostom Lim is already trying to catch up with our leaders. Mahaba-haba pa itong padyaka na nakikita natin dito, no? Aabutin pa to ng ating second group. Yan ang malaking katanungan dito. Tignan natin. Ang elapsed time natin, halos 4 na oras na tayo from kilometer 0 at 12:09 na po. We're expecting them to be here by 12:25 to 12:30 dito po sa Camp Jane sa finish line. So by the way, ito si Joshua Pascual, 23 years old, of Excellent Noodle Cycling Team, national champion back-to-back, gold medalist in 2023, national ITT silver medalist in 2024. At siya po ang naging suyo king of the mountain way back in 2024. Siya Okay, po right now, number 14, Joshua Pascual. 10 seconds advantage over number 7, Joshua Nashlim. Number 7, Joshua Nashlim pumapangalawa. Kanina umabante agad itong si Lim. Ngayon po, hinahabol na siya at ngayon lamang na itong si Joshua Pascual, who is 10 seconds ahead of Joshua Nashlim. Alam mo, napakalaki doon ang naging kalamang at number 62. He is down by about 10 minutes against the yellow jersey bearer na si Judah Yong. Pero dito namamayagpag, no? Ang talagang malakas na pagpadyak nitong ating very young rider. Ang tindi ng pagbabalik dito, Randy, no? Talagang may kita mo ilan ang inovertaken, no? Ilan ang matinding mga riders natin ang kanyang naunahan dito sa pag-akyat. Let's see if he will be able to sustain, no? Tignan natin if he will be able to sustain this kind of an effort going to the finish line. Alright mga kaibigan, ito once again under your very nose mga kaibigan, Joshua Pascual from Nueva Vizcaya mga kaibigan, while itong si Nashlim from Quezon City. Ito nakikita nyo mga peloton at mukha namang tong si Jude yung ay nagbibilang ng mga riders para makapunta dito, ma-motivate siya makapunta sa harapan ngayon. Yes, Joshua Nashlim, Joshua Pascual, parehong Joshua ito, no? Labanan ng mga Joshua. Pascual from Excellent Noodles at itong si Joshua Nashlim from Direna. Nagbabakbakan sila kanina at ngayon palayo ng palayo itong si Joshua Pascual.
By the way, itong si Joshua Pascual, kilalang kilala to, na-cover natin to for so many times. Itong si Joshua Pascual sa La Union, sa Nueva Vizcaya, sa Ilocos, ay talagang nangunguna siya. Nasa, of course, nasa at the peak of his form pa, mga kaibigan. So ang mga chasers, number 7 is si Nash Lim, at itong si number 24 ay ito pong si of course, John Paul Morales, nakikita na. At number 102 mga kaibigan sa ngayon ay si Jonal Carcueva. Mukhang si Jonal Carcueva ay gagawa din ng dito, ng eksena ngayon dito kay Joshua Pascual, most probably. Titingnan natin kung hanggang saan pa ito maipipidal ng ganitong kondisyon ni Joshua Pascual ang kanyang dala sa trangko or sa lead pack ngayon. So iba klase talaga nagiging effort ng ating mga siklista. Hindi pa natin alam kung sino mananalo dito. Lead rider natin, ang speed bumalik na sa 20 kilometers per hour. Lowest is about 3 kilometers per hour. Pero ngayon, talagang nakakatrangko na sila, nakakapadyak. Bumibilis na and they're getting excited to actually be here at the soonest time. Yes, and it's Joshua Pascual leading right now, number 7. At ang kasama po natin sa kanilang grupo, itong humahabol, itong number 7, itong si Joshua Naslim, ang number 24, ito pong si John Paul Morales, Talagang ayaw bumitaw nitong si John Paul, and 102, ito pong si Jonel Carcueva. Jonel Carcueva, John Paul Morales, at ito pong number 7, Ngayon, narito po sa third group, number 103, number 112, number 67, number 106, number 72, number 11, 61, 65, 151, 21, 26. Yan po ang ating humahabol. Walang 1-for-1, partner. Walang 1-for-1, Kinatutuwa ng ating mga kababayan, Pero ang ating yellow jersey bearer na si Ju Dayong nasa fourth group. Nasa fourth group siya pero hindi pa naninigurado, Hindi pa naninigurado ang ating lead group dahil napakalapit na ng ating third group at saka fourth group dito. Talagang nakikita natin itong si Joshua Pascual, batang-bata rin ito, Just like itong si Joshua Naslim. Itong si Pascual, 23 years old, 19th Asian Gamer ito, At National Open champion din ito. Nag-second ito sa National Open ITT. And now, nasa last 5 kilometers na tayo. Last 5 kilometers. Ladies and gentlemen, we are now going to the final 5 kilometers of this stage and of this whole race. Number 14 from Excellent Noodles. Partner, nangunguna dito, Number 14 na si Joshua Pascual. Namamayagpag po sa pag-akyat dito sa Cannon Road. And the story here, partner, yung agawan sa overall leadership nitong si Jude Dayong at si Mervin Corpus. Kanina, talagang lumayo na si Mervin, Lumayo na siya at lumamang pa nga siya ng 2 minutes and up to 40 seconds. 2 minutes and 40 seconds. Unti-unti tinapya siya sa overall leadership. Nagkawalaan dito sa akyat na ito. Nawala na yung provisional leadership nitong ating namamayagpag kanina na rider, Pero ngayon, ang katanungan dito ano ang magiging finish dito ni Jude Dayong? Ano ang kanyang magiging numero dito? Is it enough? Is it more than 2 minutes and 10 seconds? Para talagang matuloy niya ang kanyang pamamayagpag sa GC ng individual runners. Yes, coach, at papalapit na ng papalapit at going, Going and still going at the lead, itong si Joshua Pascual, number 14, 23 years old, 19th Asian Games participant, second sa National Open ITT, and fourth sa National Open Road. Dating membro ito ng national team, and now, lumalaban, and mukhang kukunin na itong stage na ito. Nasa fourth group, partner, nasa fourth group si Jude Dayong. From number 1 up to the number 8 stage natin, talagang namayagpag itong si Jude Dayong wearing the yellow jersey, partner, Wearing the yellow jersey.
So itong si Joshua Pascual hindi lang siya road racer, dating mountain biker from Solano, Nueva Vizcaya. Successor ito ni Carlo Gieb at nila Domingo Kilban, including itong si Ryan Tugawin at of course yung mga other riders from Nueva Vizcaya. Yes, partner. And right now, mga kaibigan, patuloy na nagkakawatak-watak. Kung nakikita nyo, iba-ibang grupo na po ito at pinipilit nilang tapusin ang yugtong ito na kung saan nangunguna nga itong si Joshua Pascual na ngayon ay malapit na dito sa finish. Napakaraming tao, even to the finish ay matindi rin ang akyatan. Ang leading rider na to yellow jersey natin ngayon is 1 minute and 30 seconds. Ibig sabihin, itong si Joshua, 1 minute and 30 seconds na ang layo sa yellow jersey wearer natin. Nakadaan na tayo sa Loacan Airport, partner. Malapit na ang pagdating ng ating karera dito sa Camp John Hay. Ito mga kaibigan, Joshua Pascual mga kaibigan, Itong si Joshua Pascual talagang kinikilala to. Pumasok sa Excellent Noodles in 2022 at naging second best young rider at rookie ito ng Ronda Pilipinas. Maraming salamat sa iyong napakaraming report kasamang Dwayne. Partner, talaga namang matinding ang build-up ng ating mga kababayan dito sa Camp John Hay. Maraming salamat din sa lahat na tumigil ng mga motorista dyan sa Cannon Road, making sure na lahat ng klaseng suporta mabibigay sa ating mga siklista. By the way, itong if ever kinuha ito ni Joshua Pascual, siya ang susunod na King of the Mountain. Talagang humalili siya sa paghahari ng dating mga predecessor niyan like Domingo Kilban at Carlo Gieb. Ayan po ang ating mga inaabangang mga malalaking mga pangalan, sooner or later. Pero alam mo yung pag-mention ng mga King of the Mountain nung araw, talagang kinatutuwa nila yan, partner. Sila ay nanonood, nakasubaybay at alam nila kung ano nangyayari sa ating Tour of Luzon. At nakikita nga natin kung nangunguna na itong si Joshua Pascual, yun naman dalawang nagbabakbakan para sa overall leadership ay nakasunod na ngayon, magkadikit na ngayon itong si Juday Yung at saka itong si Mervin Corpus. Ibig sabihin, magkadikit sila ngayon sa yugtong ito ng karera. Nasa likuran lang ni Juday Yung itong si Mervin Corpus. Ibig sabihin nun, yung 2 minutes and 10 seconds na lamang ni Juday Yung ay mukhang hindi na makakakain itong si Mervin Corpus. So alam talaga natin na pag dumadating ang last 30 kilometers, bigla na lamang na mamayagpag ang pagpadyak ni Juday Yung. At yun na naman ang nagiging kwento dito kasamang Randy, naging provisional leader, yellow jersey leader ang Pilipino ng napakatagal. But going to the final 30 kilometers, nagparamdam na naman si 141 Juday Yung. Joshua Pascual, a sleeping giant from Nueva Vizcaya. Ngayon po ay mukhang halilihan ng kanyang mga predecessors like Carlo Gieb at itong si Domingo Kilban. Gagawa ng pangalan sa kabundukan at most probably will take the King of the Mountain katulad ng ginawa in 1966 and 1969 ng kanyang predecessor na si Domingo Kilban during the Tour of Luzon. Last 3 kilometers na po tayo, malapit na tayo dito sa ating finish line. And Randy, mukhang ang ating inaasahan na biglang pagbalik nitong si Juday Yung ay nangyari. We're now running at 20 kilometers per hour at medyo talagang napakahirap na dito para kay Mervin Corpus, partner. Yes, at inaasahan natin na yun na nga mananatili ang yellow jersey at ang mukhang ito na nga ang tatanghaling kampyon itong si Juday Yung dahil kanina yung lamang ni Mervin Corpus natapyas, nawala sa lamang, nahabol, ngayon nasa third chase group na lang sila and titingnan natin kung makakalayo pa dito. May konti pang akyat, final 5 kilometers sila nung pumasok. Kung may konti pang akyat, mabawasan man lang yung lamang at patuloy pa rin si Joshua Pascual na nasa unahan. Malapit na partner, na malapit na siyang makarating dito sa ating finish line. Pinadama, partner, pinadama ang mga Pinoy, pinaasa, kanina nandoon lang siya sa likod. Hindi natin inaasahang makakabalik pa itong si Juday Yung, but going to the final 30 kilometers,
kahit na naplatan pa ito, ang tindi ng ibinalik dito sa karera. Yes, kung nangunguna ngayon si Joshua Pascual, kanina head-to-head sila ni Joshua Naslim, nagbabantayan, nagunahan, hanggang sa makungos nga itong si Pascual at sinimulan mag-solo leader. Sa ngayon, ang humabol na sa pagpang pwesto, Paul Morales, out of after stage at hindi siya sumuko. Kita natin stage 2 ngayon Baguio. Ang bigat talaga nitong si JP Morales, no? He was against lang natin hindi sa karera, but mind over matter, partner. Ang tindi, no, ng pag-iisip na sinabi niya, kayang-kaya ko, susubukan ko makabalik. Lahat ng karera natin, pinag-uusapan natin itong si JP Morales at ngayon nagpaparamdam, no, baka makapanalo pa dito sa ating Baguio leg. As far as John Paul Morales is concerned, mga kaibigan, pwede niyang kuhanin dito ang combativity jersey at the same no, nitong ating number 1 rider, no, itong stage na to, Joshua Pascual, hindi natin pinag-usapan the whole time, galing sa Excellent Noodles, hindi na tumitingin sa likod to, partner. Alam niya na talagang he's got all the advantage going to the final minutes and kilometers of this stage number 8. Sa ginagawa ni Joshua Pascual na to, ang pagpidal ng mga sumusunod sa kanya, ipaatras na, mga kaibigan. Sa laki ng inililid, magiging eventually, itong si Jude Dayong ay magiging from heartbreaker to Filipino executioner. 2 minutes and 10 seconds, no? Ang kalamangan dito Joshua. Ni Joshua Pascual. Mula doon sa yellow, jersey wearer natin. No? Ito, paakyat na. Mamaya makikita na rin natin ang arko, no, dito sa Camp John Hay. Ito nga si Joshua Pascual is still going. Talagang kanina ay anong tawag dito? Nakipasahero lang, ano? Naging pasahero lang siya. Hinayaan niya ang 8-man lead pack kanina. Hindi pinag-usapan, no, yung pangalan. Hindi, sabi ko nga, lalabas at lalabas yan, partner. Merong lalabas na pangalan. Eto na po tayo. Papasok na sa Camp John Hay. Yes! And this is, ladies and gentlemen, Joshua Pascual going solo to the finish. Joshua Pascual of Excellent Noodles Cycling Team taking the stage at siya ang magiging hari ng bundok, hari ng bulubundukin dito sa Benguet. Woo! The welcome continues from our kababayan. Kanina pa nakatenga dito sa Camp John Hay. Final 1 kilometer, partners. 1 kilometer at talaga namang makikita na natin buhay na buhay. Napakarami pa ring energy nitong si Joshua Pascual.
Ang tagal nating hindi minention ang pangalan, partner, pero pagdating talaga dito sa dulo na mayagpag, itong siklista na to. Wala na, sabi ni Joshua Pascual, wala nang pahinga ito. Pupukpok na ako, pupukpok pa rin ako. Hindi ko na ibibigay sa iba to. I will take this. I will be the king of the mountain. I will take this stage. Joshua Pascual of Excellent Noodles Cycling Team. 600 meters, 600 meters. Going 500, going 500. Partner, ano pa ang bid mo? Ibang klase ang nagiging padjak dito ni Joshua Pascual. Matinding partner. Pinapalakpakan ng ating mga kababayan. Tama ang ating estimate, 4.5 hours. 12:27 right now, matatapos tayo ng 12:30. Nakatsamba na naman tayo. Ang elapsed time natin ay 4:15 from kilometer 0. Ayan na po, liliko na po tayo, going to the final 200 meters. Paakyat na naman to, partner. Paakyat na naman to. Ito na ang finish, partner. Naamoy na ni Joshua. Ayan, kaliwa. Naamoy na ni Joshua. Kakaliwa Nakangiti tayo. na yan. Nakangiti Ayan na na yan. po. Sabi ko sa'yo, tataas na yan ang kanyang kamay. Joshua Pascual. Ayan, wine-welcome na po siya. Wine-welcome na po siya ng napakaraming tao dito. Labas nila, pero makikita nyo, ay, nakangiti yan. Nakangiti. Ayan na. Sinusundan ng lead car. Joshua Pascual, mga kaibigan, of Excellent Noodles, King of the Mountain, is the final stage. Nakuha ni Joshua Pascual ng Excellent Noodles Cycling Team. Excellent performance indeed from Joshua Pascual. Ang tagal nating hindi pinag-usapan, bigla na lamang na mayagpag pagdating dito sa Cannon Road. And finally, a very, very big win right here in stage number 8, Lingayen to Baguio City. And now, partner, nakikita natin sa likuran, nagbabakbakan ang ating chase group. Kabilang nga dyan, no? Nandyan pa rin sa mga sumusunod sa kanya. Kanina, sumusunod sa kanya si John Paul Morales ng Standard Insurance. Itong si Joshua Lim, no, ng Direyna. And ngayon, itong GS Group patuloy pa rin sa pagbadyak. Itong si leader natin, itong si Juday Yong. 141, nandyan siya. 141. Nandyan po siya. Kasama rin si Melvin Corpus na kanila nagbabakbakan sa overall leadership. Mga kaibigan, itong si Juday Yong hindi bumitaw. Mag-isa na lang ang kanyang kasangga. Hindi niya binibigay. Napakatindi. What a game plan. No? Nandoon lamang siya sa peloton for the longest time. Napakalayo. Ang naging biggest lead natin noon sa lead group is 4 minutes and 30 seconds. Ang tagal naging provisional yellow jersey bearer ang ating Pinoy rider na si Mervin Corpus. Pero pagdating dito sa Baguio City, ayan, nagkakamayan, magkasama po sa pagdating dito sa Baguio at hindi na nga makakaungos itong si Mervin Corpus sa overall individual natin na general classification lead dito kay Juday Yong. Dito, sino yan? Okay, mga kaibigan, number 24. Si John Paul Morales na ito, partner. Ang sumusunod, magiging number 2 for a podium finish. Kukunin po nito si John Paul Morales. Si John Paul Morales po ito, mga kaibigan. Back-to-back combativity. Back to back, mukhang kukunin ni John Paul Morales ang pagiging most combative athlete po natin, ang most combative rider. Mukhang kukunin po ito ni John Paul Morales dahil siya po kanina ay patuloy pa rin sa pag-atake. Si John Paul Morales, pumangalawa po ngayon kay Joshua Pascual. Ito si Junel Carcueva, partner, nakapasok na rin ng MPT Drive Up. Itong si Joshua Lim, nakapasok na rin. Hindi na-sustain yung pagpadyak nitong si Joshua Nash Lim.
Yes, sunod-sunod na po yan mga kaibigan. Jonel Carcueva ng MPTD. RR Itong si King Joshua Roque, Nasli. partner. RR King Roque, nakapasok na rin. Nicole Pareja, Rostom Lim, nandito na rin ng MPP Drive Up. James Escumbien, nakadating na rin dito sa ating finish line. Yes, tuloy-tuloy na po ito. No, kung makikita ninyo, nagkawatak-watak na. Isa-isa na lang ang datingan. Kumbaga sa gripo pang mga kaibigan, patak-patak na lamang po ito. Paakyat dito Hindi. sa finish line. Hindi katulad dati, bunch finish palagi, butay sa sprint now. Sabi nga natin, watak-watak. Patak-patak na lamang ang pagtungtong ng ating mga riders dito sa paakyat na finish sa Camp John Hay. Hindi makakalayo, partner. Hindi makakalayo. No, itong si Mervin Corpus. Yon ang malaking kasagutan dito dahil dadating dito sa Baguio City. Halos magkasabay sila ni Juday Yong. At si Mervin Corpus na kanina napakaganda ng bakbakan. Ang galing, ang ganda ng ginawa ni John Paul Morales kanina. Ang ganda ng kanyang ginawa. So, And ito, now mga dumadating, kaibigan, ang mga nakapasok na, itong si John Paul Laureta, nakapasok na rin po. Renmis Bondok, number 151 ng 7-Eleven. Ronald Oranza ng Standard Insurance. Si Joseph Habinyar ng Excellent Noodles. Ronila Kita ng Go for Gold. Jeremy Lizardo ng Standard Insurance. Daniel Jos Corpus, yung kanina po umahabol, 7-Eleven. Felipe Marcelo ng VSPC. Jericho J. Lucero, Go for Gold. Yan po yung mga nakapasok na po. Si Mar Francis Sudario, ENCT. Rodney Fernando, DTCT. At ayan po mga kaibigan, ang yellow jersey wearer. Mga kaibigan, ay napakahirap ng ginawa niya. Sabi niya, whoo! From Sobra South ito. Korea, partner. Akala natin talagang mabibitaw itong 141 Juday Yong. Pero hindi pagdating sa final 30 kilometers. Nandito at pumadyak ng gusto. Ito si Juday Yong. Dito. Overall. Hans. Napakaganda po ng ginawa nitong si John Paul Morales, ano? Mula sa injury gumawa po ng paraan si John Paul Morales, and from the peloton, from behind, kinuha nga niya ang pangalawang pwesto after kay